Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig.
Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Araw-araw ikaw ang hanap ko, laging laman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na akong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, dinig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagbunyi ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Good morning, Jesus! Good morning, Comfy Family! Welcome sa ating Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Ayan, kasama po natin ngayon ang ating mga kapatid mula sa CSM Laia. Ayan, thank you Lord sa muli pong sa patuloy po na pagsubaybay sa atin. So, magpapakilala po sila isa-isa, pero bago po yun, mananalangin po muna tayo, pangungunahan ni Sister Esa. Ayan, manalangin po tayo mga kapatid sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Lord, we praise you. We thank you for today, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa buhay ng mga kabataan nandito, Panginoon, at ng mga kabataan, Lord, na nanonood sa kanilang mga bahay, Panginoon. Gayon na din, Panginoon, ng Comfy Family, Lord Jesus. Lord, we thank you, Panginoon, sa malayang oras, Lord, na binigay niyo po sa aming lahat, na narito po kami upang makapag-testify, Panginoon, ng kabutihan ninyo, Panginoon. Naway mabigyan namin kayo ng luwalhati, Lord Jesus. We praise you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, sige. So, tawagin na natin sila para magpakilala. Pangungunahan tayo ng teacher natin sa Laia na si Sister Grace. Good morning po mga kapatid. This is Grace Perez from CSM Laia. I'm one of the CSM teacher po. And actually, nag-start po ako ng CSM here sa center. And then, naging part din po ako ng CSM Makati. And then, during pandemic, bumalik po ako sa hometown ko, which is nearby Laia. So, as of the moment po, I'm continue guiding the CSM Laia po. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Ate Grace. Siyempre yung katabi niya, ito kilala natin. Kung si Ate Grace naman po, saan ka ba Ate Grace? Ako po kasi, parang dati po kasi sa San Juan po ako nakatira, pero dati po kasi wala pang nag-handle ng CSM po doon. So, ang na-experience ko lang is mag-handle po ng children ministry naman po. So, ayun po. So, dito naman po, ako ngayon nag-stay na po for good sa Parañaque po, dito po sa Comfy Center po. So, ako po si Sister Andre. Hello po. Next, si Ate Hello po mga kapatid. Good morning, Jesus. Ako po si Ali Welsel Capis. I'm 22 and from Laia Outreach po. And I'm a college student at Batangas State University, the National Engineering University.
Thank you, Lord po. Sige, thank you, Ate Ali. Si Kuya Dante. Ayan, good morning Jesus, mga kapatid. Ako naman si Brother Dante ng Laia Outreach. Bali, assisting teacher ako ni Sister Grace. At nag-start ako mismong doon sa Laia as a children muna. Then tuloy-tuloy sa youth. At hanggang ngayon, nagpapatuloy bilang isang teacher. Ayun po, good morning ulit. Thank you, Brother Dante. And last but not the least, Yeah, good morning po mga kapatid. Good morning po kay Lord. Ako po si Sister Samantha Jan Inuas from Laia Outreach po. I'm 15 years old and grade 10 student po. at pamangkin po ni, ay, talagang dinisclose Pamangkin ko. po ni Sister Jerlyn. Ayan. Thank you, Lord. Sige, salamat mga kapatid sa pagtugon nyo sa aming paanyaya. Kasi dati sa online lang kami nagkikita nung pandemic. So ngayon finally, nagkita-kita na in person. Ayan, so simulan na natin yung ating awit ng pag-ibig. Siyempre, magbabahagi tayo ng mga experiences natin. And bago ko magsimula, introduction muna ni Ate Esa kung ano nga ba yung topic natin ngayong buwan ng Marso. Ayan. Thank you, Lord, Sister Shane. For the month of March po, ang itatakil po natin ay ang coping with stress and pressure. Ayan. Siyempre, lahat po tayo, hindi lang naman mga kabataan na nakaka-experience ng stress. Maraming stress sa school, sa trabaho, sa family, sa friends. So, ang ituturo po natin ay biblical ways to cope up with stress. Ayan. Sa week 1 po, itatakal po natin ang coping with stress through prayer. Ayan. Thank you, Lord. So, first question natin, no, Ate Shane. Ayan, sige, simulan na natin. Pero bago yung tanungin ko muna kayo mga kapatid. At syempre tayo din, nai-stress ba kayo? Yes po. Ay, okay na. Parang hindi sila masyado na-stress. Konti lang. Ayan, sige, tanungin na natin. Ano ba yung mga nagiging cause ng stress ng mga kabataan ngayon? So, ayan, iba-iba daw talaga yan eh. Pero sige, sino bang una nating tatanungin? Sige, ang ating teacher, si Ate Teacher Grace. Okay po. Ang background ko po kasi is more on sales and marketing, and I started working since 2008. So alam niyo na yung edad ko. Just kidding. And yun nga po, sa corporate setup or office setup, face-to-face siya, yung collaboration mo with the team and yung mga bosses mo. And then, during the pandemic, nag-try ako mag-work, work from home setup or remote setup. And then, ayun, I started doing it since 2020 up to now. So, it's a roller coaster ride, to be honest. But, madali lang naman siyang i-cope up eh. As long as you know how to pray and you know how to talk to God, you can definitely overcome or cope up with the stress. And also, natutunan ko rin to sa CSM, always learn how to communicate with the same faith. Ayun po. Thank you, Lord po. Ayan, thank you, Lord. Sana all madali mag-cope up, no? Ayan, so talaga naman, lahat kasi, di ba, nakakaramdam talaga ng stress. Sa iba, parang ano na lang, naging madali sa kanila kasi nakarinig na sila. Di ba? Lalo sa atin, na palagi umaattend ng gawain eh, no? Kumbaga parang week after week, di ba, tinuturo na talaga sa atin. Pero sa iba, medyo mahirap talaga yon. And especially ngayon para sa mga kabataan. Sana marami nakikinig sa atin ng kabataan kasi balita ko, marami rin talagang kabataan ngayon yung talagang stress na stress, no? So, tanungin naman natin si Ate Ali. Yan, thank you, Lord po. So, since I'm a 4th year and entrep student po, our OJT po is building up a business. So, business implementation po yung napa-assign sa amin. And specifically po, yung nagkakos po ng stress sa akin is about financial problem. Kasi po, yung nagkakos po siya ng stress because yung my mother is a single parent. And yung alam ko po na yung kinikita niya is not enough para po ma-cover up yung mga expenses po na kailangan ko pong bayadan doon sa business implementation po. Ayun po, yun po yung nagkakos ng stress sa akin in terms of financial problem po.
estudyante ka pa lang, pero stress ka na Yes sa po. finances, Yes no, po. sister? Opo. Para pong yung business po na yun, para ka na rin pong lumabas sa comfort zone mo po na talagang tunay na business po yung hinahawakan mo po. Hindi po yung putyo-putyong business lang po. Okay, thank you, Lord. Ate Grace, may sasabihin ka daw? Follow-up question, paano mo na-cope up or paano mo na-overcome yung stress mo so far? Yung nako-cover up or na cope ko po yung stress yung sa pamamagitan po ng prayer. Kasi po, hindi ko po alam kung sinong una kong tatawagan, kundi si Lord lang po. Siya lang po yung unang-unang tao, hindi ko po masabi kung ano. Basta siya po yung unang-una kong gustong laging tawagan kapag po nai-stress ako. Sa kanya po ako umiiyak kapag down na po ako at wala na po akong magagawa. Kaya thank you Lord po dahil sa pamamagitan po ng prayer, yung napaparamdam niya po sa akin na lagi po siyang nasa akin. Kasi doon ko po napapakita na yung commitment ko po kay Lord. Kapag palagi po ako nagpe-pray. At kapag hindi naman po ako nakakapag-pray, kumbaga po, kapag nami-miss out ko po yung pagpe-pray, para pong merong ano po sa akin na mag-pray ka. Mag-pray ka ng mag-pray. Kasi yun po yung parang way kung paano po ako kakalma sa pagkakaroon parang stress or worry po. O, diba? May slogan, diba? Pray and keep calm. Tama ba? Ayun. Mali ba yung basa ko? Ayan. Matanong ko lang, Sister Ali. Kailan ka pa dito sa Comfy? Since, children pa po ako. Since children. Kaya pala, di ba? Kasi gusto kong tanungin sa kanya, talaga, parang naiisip talaga natin bilang kabataan na mag-pray, no? Pero sigurado kasi may nagturo sa atin nun. Kasi hindi lahat ng kabataan, unang iisipin mag-pray. Yes Diba? po. Kasi yung ibang kabataan, pag na-stress sila, saan sila pupunta? Diba? Kung saan-saan. Sa barkada. Opo. Diba? O kaya yung mga, minsan may bisyo. Opo. Diba? Pero nakakatuwa kasi tayo, tinuruan tayo na mag-pray nung una pa man. Diba? Si Ate Esa ba may follow-up question or may dadagdag? Gusto ko lang i-highlight yung sinabi ni Sister kanina, no, na kay Lord siya umiiyak, kay Lord niya tinataas lahat, 'di ba? Sabi nga sa Matthew 11:28-30, "Come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So kay Lord talaga natin matatagpuan yung tunay na kapahingahan, no, sa stress, sa dami ng stress na nararanasan natin bilang mga kabataan, bilang mga estudyante, mga nagtatrabaho. Sabi ni Lord, ibigay niyo sa akin. 'Di ba, minsan meron tayong mabigat na bag. Minsan nahihirapan tayo. Pero sabi ni Lord, bigay natin sa Kanya. Bigay natin sa Kanya mabigat na bagahe. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ayun, thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Gusto ko yung ano mo na yan. Yung ano tawag dyan? Metaphor ba yan? Analogy. Ayun. Sorry yung absent ako noon. Gusto ko yung analogy mo na yan. Kasi ako lagi mabigat yung bag ko, no? So, oo Totoo nga, po yan. no? Kapag talaga meron mabigat tayo. At anong nangyayari kapag binigay natin kay Lord, gumagaan? And the only way talaga to actually give it to the Lord is simply by offering it up through prayer. Amen. No? Sige. Sana maraming nakikinig sa atin ngayon na mga kabataan. Kasi minsan parang ang dami kong nakikita na kabataan na nagpo-post sa Facebook o kaya sa My Story. Minsan sad face lang, o kaya crying face. So, alam mo yon, it goes without saying na stress talaga, ang dami nilang iniisip, ang daming concerns, issues sa buhay, di ba? So, maganda talaga, bigay natin siya kay Lord. Ayan. So, tawagin ko naman yung katabi ko dito. Ikaw, Ate Andrea, may kinaka-stress ka ba? Ayan, syempre meron din naman po kasi parang normal din naman po na makaramdam tayo ng stress. Pero ayun nga po, sabi po natin na maging biblical
yung way po ng pag-cope up po natin sa stress. So, yung sa akin naman po, ma-share ko lang. So, maglo-look back lang ako ng konti. Since galing nga po ako before sa San Juan, dun po ako nag-graduate ng junior high at saka ng senior high. And then, so napag-usapan nga po na na-settle na dito ako magka-college po sa Parañaque. Tapos dito na po ako mag-stay. So, nung time po kasi na yon 2020, kasagsagan po siya ng pandemic talaga. So, ayun po yung time na mahirap mag-travel, kailangan parang quarantine pa. So, thank you Lord po. Si Lord naman po yung para makarating po dito ng safe. And then, yung time po na yon, dami ko pong school na pinag-applyan. So, meron naman pong mga madadaling exam, pero hindi po talaga. Siguro will ni Lord na doon ako sa school na yon. So, meron naman po akong napasukan na school. Tapos, ang nangyari, yung course ko po kasi is konti lang po yung students na nag-enroll po doon. So, ang nangyari po, na-dissolve po yung course po na yun. So, syempre, sobrang nakaka-stress. So, hanap po kami ni Daddy ng school. Nagtanong po ako sa mga friends ko po dito before, nung nag-aral po ako ng elementary dito. Sabi ko, baka may alam po kayong school. So, since magta-transfer ako, so, malaki po yung possibility na private school po talaga yung papasukan ko kasi mahigpit po sa mga universities, hindi po sila tumatanggap po ng mga transfer. So, ayun po, thank you Lord, nakalipat naman po ako ng school. Kaso nga lang po, ang nangyari po, irregular student na po ako. So nag-cause po siya sa akin ng stress kasi hindi ako sanay na may classmate ako sa lower year tapos may subject pa ako ng pang second year, ganun po. Pero thank you Lord kasi si Lord naman po yung nagkaloob po ng confidence na makipag-socialize kahit po virtual yung pag ng online classes po kasi noon. So, ayun, thank you Lord po. Medyo na-stress, pero ayun, thank you Lord. Kasi ngayon, 4th year na po tayo. Ayan, thank you Lord po. Yay! Konti na lang po. 4th year na sa Sister Andrea. Ayan. Talaga nakaka-stress yun, Sister. Kasi di ba merong mga tao na okay lang sa kanila yung hindi alam yung what's next or yung inconsistent. Di ba? Pero merong mga tao na, pa-iba-iba yung class ko, pa-iba-iba yung araw, pa-iba-iba yung classmate. Parang walang stability. So, siguro ganun yung klaseng tao ka. So, nafe-feel kita. I feel you. Pareho tayo. So, ayan. Thank you, Lord, no? Talagang dinala ka ni Lord. At hinayaan kayang tumawid na. 4th year ka na ngayon. So, konti na lang. Thank you, Lord. Sige, excited na sumagot yung mga nasa likod ko. Sige na nga, tawagin na natin si Brother Dante. Ayan. So sa akin naman, ang nagkukos ng stress sa akin since nagwo-work ako, parang family business. Kumbaga ako yung tinalagang magmamanage. So nakaka-stress kasi pagdating dun sa times na medyo mahina, so ikaw yung mag-iisip. Kumbaga, ang nakaka-stress dun is, minsan parang naibigay mo na, ito na yung naisip mo para dun sa time na ganun, pero hindi pa rin eh. Kaya kumbaga, nakaka-stress na parang feeling mo, nagawa mo ng lahat. Naibigay mo na rin yung best mo para dun sa time na ganun na-experience na isang business. So yun, talagang nakaka-stress is yung mag-manage. Siguro, kasi sa edad ko, kung tutuusin, dapat kaya ko na yung mga ganong Pero sabi ko nga, on my own talagang hindi ko basta kaya din. So, yun yung talagang pinakamahirap. Although na-experience ko naman na mag-manage before, pero nung dumating yung time na to, nasa mismong main branch na, parang ang hirap. Kasi nga, hindi na ganun kalakas. Aminin ko na din na talagang ramdam ko na hindi ganun kalakas. So, may mga times lang na papalitan mo yung ganito, pero ilang araw lang, hindi na uli okay. So yun, yung kumbaga nakaka-stress din yung gano'n na papalit-palit ka na ng alam mo na yun yung makakatulong, pero hindi pa rin siya nakaka-support totally talaga dun sa business na yun. Kumbaga, ginawa mo na lahat no? Binigay ko ng lahat, di ba, no, Brother Dante? Pero wala pa rin. Yan. So mga pagkakataon na yan, dyan talaga natin nararamdaman yung, yung parang nasa dulong-dulo na tayo na, anong tawag doon?
endpoint. Ayun. May term sila doon, nakalimutan ko lang eh. Hindi ko na-research agad. Joke lang. Anyway, di ba minsan, nararamdaman kasi talaga natin yun. Yung, ito na Lord, ito na yung last ko. Di ba? So talagang sobra-sobra yung stress natin. Pero salamat kay Lord kasi yung mga ganong moment, doon niya mas lalong pinapakita, pinaparamdam niya sa atin yung care niya, di ba? Yung provision niya, na hindi ka naman niya pababayaan after all. Eh ano ngayon kung mahina ang benta? 'Di ba? Nagutom ka na ba? 'Di ba? Lumipas na ba yung araw na lumipas na ba isang linggo na hindi ka kumain, 'di ba? The Lord still sustains us. The Lord still delivers us dun sa mga troubles natin. Minsan kailangan lang talaga natin maghintay, 'di ba? And habang naghihintay tayo, syempre, ang gagawin natin, hindi tayo magsasawang manalangin. Hindi tayo magsasawang sumamba in anticipation dun sa help na paparating. Amen. Tama, brother? Ayan. Yun, bali yun nga po, talagang, sabi nga, talagang since nandito na tayo sa gawain na to, lumaki ako ng, nakita ko sa mother ko din, nag-start ako as, hindi pa ganun ka-active as children kasi bagong lipat kami noon. Since nung makagraduate ako ng elementary, napasok ako dito sa Christian school kay Brother Marino pa noon eh. Yun yung doon ako nag-start na parang natanim na din sa akin. At siguro dahil din sabi nga, musically inclined yung parent ko. Kasi ang father ko nakasama na minsan sa pag-outreach, tumutugtog, yung mother ko kumakanta din. So, madalas, pag na-stress ako, nag-worry ako, ang unang naano sa akin, may mga kanta tayo na biglang pumapasok sa isip ko, hanggang sa nararamdaman ko, nakakalm ako. Doon pa lang ako nakakapag-start na mag-pray. Ayun, nakakapag-bigay sa akin ng calm. Yung umpisa is, may isip ko lang yung kanta hanggang sa humihimig ako, naghihim ako, hanggang sa lumabas na yung lyrics sa bibig ko. Tapos nung ma-feel ko na yung calm na ako, yun, nagpipray na talaga. At saka yung minsan talagang magandang time na ibigay natin kay Lord, yung quiet time natin. Magkaroon tayo ng quiet time kay Lord para sa prayer. Ayun yung the best. Ayan. Thank you, Lord, Brother Dante. Alam ko to si Brother Dante, meron tong naisulat na kanta. Or, actually may kakantahin siya, pero wag kayo masyado ma-excite. Next episode si Brother Dante. So sa ngayon, ang kakanta muna, syempre lahat po kami gustong mag-awit ng papuri sa Panginoon. Pero tawagin muna natin si Ate Grace at si Sister Andeng para mag-awit ng song kay Lord. I will worship you with all my heart. I will be filled with joy because of you. Lord, I wanna thank you for the marvelous things
deepest of your glory is higher than heaven. Higher than heaven. Your glory is higher than heavens. Thank you, Lord. Naramdaman ko ang pag-worship. Tanong ko nga, Ate Grace, bakit ito yung napili mong kanta? Actually, yung una ko siyang narinig, from the word na unfailing love, nandyan, never nabigo yung pagmamahal ni Lord sa ating lahat ng mga anak niya. Dapat natin i-embrace, i-appreciate yung pagmamahal ni Lord sa atin. Kahit ano pa yung pagkakasala natin, nandyan si Lord, i-embrace niya tayo and lagi niya tayong i-guide sa right track according to His word and His promises. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, talagang may personal, may personal meaning kasi talaga yung kanta. And I think hindi lang kay Ate Grace, but sa bawat isa sa atin, talagang pag naramdaman mo kasi yung unfailing love ni Lord, di ka naaalis eh. No? And even as part of pagka-cope natin sa stress, tsaka sa pressure, it's really because alam natin na at the end of the day, kahit gaano kadaming stress yung kinakaharap ko ngayon, minsan ang stress natin, konti lang, diba? Cute lang. Pero minsan ang stress natin kasi laki ni Goliath. Diba? Na talagang frozen in fear ka. But whether maliit yan or malaki yan, yung love ni Lord unfailing, hindi nagbabago. Always consistent, diba? Laging maaasahan. Kaya napakasarap talaga mag-worship kay Lord. Whether may stress kang kinakaharap, napapressure ka, or talagang blessed na blessed yung yung nandun ka sa part ng life mo na puro blessing ang binibigay sa'yo. Okay? Siyempre, hindi natin makakalimutan ang nasa likod ko. Kala mo, Ate Sam, ha? Tanungin naman natin, Ate Sam, ikaw, na-stress ka ba? Yes po. Katulad nga po ng sabi ko kanina, I'm a grade 10 student po. Isa po ako sa mga completers. So, yun po, nai-stress po ako sa pagbibigay, hindi naman po sa normal naman pong magbigay na activities. Kaso po, yung pressure po na nararamdaman ko kapag sunod-sunod po yung activities na binabato sa amin, katulad na lang po ngayong quarter 3 po, may research po kami. So, this past few weeks po, pahirapan na po agad kami sa pag-iisip ng title, kung paano po namin i-defend yung title sa research namin. Tapos bigla pong sumabay na po yung gagawin po naming activity sa MAPE, which is yung hip-hop po. So, bali po, yung stress po na yung binibigay po sa aking stress dahil hindi lang po responsibility sa ACADS yung iniisip ko, pati din po yung responsibility ko sa bahay, pagkakarating ko po galing school. So, meron din po akong responsibility sa bahay. So, yun nga po, as a grade 10 student po, mataas din po yung goal ko. Gusto ko rin pong makapasok sa honor. So, thank you Lord po sa pagbibigay po sa akin ni Lord ng strength. So, pinagpe-pray ko lang po yung health ko po kay Lord na sana po hindi po ganun maapektuhan yung mental health ko sa pag-iisip po ng stress. So, yun po. Totoo no, Ate Shane, kasi yung stress hindi lang siya emotional, hindi lang siya mental eh. Pati yung physical health natin naapektuhan, 'di ba? Sobrang daming effects ng stress. Ayan, hair fall. Relate kami ni Ate Shane dyan. Maraming signs ng stress. Yun nga, nadidrain tayo physically. 'Di ba? Emotionally and spiritually, nadidrain din tayo. Pero sabi nga ni Lord, 'di ba, sa 2 Corinthians 12:9, our weaknesses are perfect in His... wait lang. Lalong nakikita yung strength ni Lord sa ating buhay Weaknesses. kapag nandun tayo sa moment ng life natin na pinaka-weak tayo. Yun. Basahin ko na lang din, Shade. Para kasi... Ayan. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, "But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Nakakatuwa na even sa
age nila, Ate Shane, na merong mga high school student, merong college student, alam na natin, ina-acknowledge na natin kung kanino nanggagaling yung strength natin. And ayun nga, kay Lord yun. Kaya, ayun, thank you Lord, na nandyan si Lord palagi para tulungan tayong mag-cope up sa stress na hindi naman talaga natin maiiwasan. Pero thank you Lord kasi siya yung nagsusupply ng kalakasan sa atin. Thank you Lord. Ayan, thank you. Alam mo, nung nag-share ka, Ate Sam, naalala ko, kasi di ba nung last 2 years na online tayo lahat, di ba lagi tayong may sharing sa youth hour natin, laging merong nag-share, minsan 3 pa sa isang Sabado, ng tungkol sa school nila, ng tungkol sa modules nila, ng tungkol sa mga research, sa project, sa peer pressure. Sabi ko, ganun na ba talaga ang stress ngayon ng mga estudyante? Totoo nga. Yes po. Kung i-rate mo ng 1 to 10, anong stress levels ng estudyante? 10. Oh, talaga ba? Agad. Grabe. Kasi wala pa paano sa college pa, di ba? Sa senior high pa. Mag-work pa. Ano ka ba? Junior high? Junior pa lang po. Junior high. Kulang yata yung skill natin ng 1 to 10. Kailangan taasan natin. Pero, totoo naman, di ba? Kahit anong area, kahit anong stage ka ng buhay mo, meron talaga. Iba-iba lang talaga tayo ng challenges. Kaya minsan, nagkakaroon din tayo minsan ng feeling natin hindi tayo naiintindihan ng ibang tao, lalo ng mga minsan ng nakakatanda. Kasi siguro iniisip nila na nag-aaral ka lang, dapat di ka masyado na-stress. Pero talaga, no? Totoo na nakaka-stress. Kasi meron din akong mga narinig na mga kabataan na dahil sa sobrang stress nila, diba? Sobrang hindi nila ma-manage yung stress na yun, yung pressure na yun, na nagli-lead to anxiety, nagli-lead to so much worry, nagli-lead to fear na minsan hindi mo naman dapat isipin yan, hindi mo siya dapat problemahin today kasi future pa yan di ba? Pero up to today, sobrang dami na nilang iniisip na minsan nagre-result sila to vices, nagre-result sila to wrong relationships, nagre-result sila to things na hindi nila dapat ginagawa just to cope up. So ngayon, napakaganda na tinuturuan tayo na there are many ways to, talaga yung stress nandyan yan. Pero the Bible itself, it's so full of promises na nag-ensure sa atin na gusto tayong paalalahanan na kahit naman dumadanas tayo ng mga level 10 na ganyang mga pressure sa buhay natin is hindi ka naman pababayaan ni Lord. Diba? Tutulungan ka niya sa modules mo. Tutulungan ka niyang magkaroon ng title, yung project mo. Okay na. Na-defend na po. Na-defend na. Okay, Thank you, Lord. Diba? Answered prayer agad. So, talagang laging nandun yung patnubay, yung gabay, yung pag-alalay ng ating Panginoon. Diba? Kasi mahal niya tayo. Amen. Ayan. O sige, syempre meron pa kaming ibang question sa inyo. Diba? Pero bago yon, bati muna tayo ng happy birthday sa mga nagsiselebrate ng birthday ngayong araw na to. March 2, 2024, batiin muna natin. Okay. Happy birthday po sa mga sumusunod na celebrants. Pastor Simple Garcia, Brother Doc Edwin Lopez, Sis Flory Roflo, Brother James Carion, Brother Wendell Gilido, Sis Marge Rosario, Sis Tessa Andalio, Brother Matt Lilo. Happy birthday po! Happy birthday po! Happy birthday, Birthday po, mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday! We will do more than
kapatid. Enjoy your day. po. Ayan, sige. Thank you, Lord. So, ituloy na natin ang ating kwentuhan, ano? So, syempre, kung may question number 1, may question number 2. Okay, sige. Kanina pinag-usapan natin ano yung mga nakaka-stress sa kanila. Iba-iba, no? So, meron ng sa work, meron sa family, meron sa finances, meron sa school, 'di ba? Ayan. So, ngayon, tanungin naman natin yung mga kapatid natin. Paano nyo ngayon hinahandle yung stress na na-experience nyo? 'Di ba? Share natin sa mga kapatid natin, sa mga manonood natin. Una kong tanungin si Ate Grace. Okay. Ayan. So, dun sa question na paano ko i-handle, i-share ko lang quick yung stress na na-experience ko lately or during the time that I used to embrace working from home setup or remote setup. So, na-mention ko nga na during pandemic, I chose to work or try to work remotely as a freelance virtual assistant. Noong una, medyo kinakabahan ako kasi nga alam ko na kahit ilang taon na ako nag-work sa corporate world, iba pa rin yung setup kapag work from home because it shows or it asked for your time management kapag work from home ka. So, at saka yung na-mention ko na yung collaboration between team and collaboration with managers or bosses. So, magkaiba pa rin yung approach doon. So, paano ko na-handle yung stress na yun? So, I will just start dun sa 2020 during pandemic na first client ko. Before ako magkaroon ng client, alam ko kasi sa world ng freelancing, marami kang kakompetensya. You need to be very competent sa larangan ng freelancing. So, most especially sales and marketing virtual assistant, which is yun nga yung naging background ko sa office or corporate world. Kaya I just tried it working from home. And thank you, Lord, dun sa mga inattendan ko na webinar or Zoom meetings or trainings for virtual assistant, nagkaroon agad ako ng client. I started 2020 last quarter. And then after that, hindi ko naman alam na ganun din pala kabilis na mag-e-end lahat ng mga freelancing. Kasi may mga companies or client na trial and error lang yung business. So, as a virtual assistant, definitely it's a domino effect. So, parang trial and error ka din as his virtual assistant. So, from that, parang na-analyze ko na kailangan kasi talaga na mas marami kang knowledge about sales, marketing, or kahit operations management. So, I praise and thank the Lord kahit nawawalan ako ng client from 2020 up to now, consistent naman monthly. It's just that dumating ako sa point na meron akong investment na pinag-pray kay Lord. Isa siyang property. And I started paying my investment since 2022. At bago ko naman siya in-avail, I asked word from the Lord from Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, since yung unit na yun kasi, about to close kasi may mag-a-avail na dapat biglang kinancel nung dapat mag-a-avail. So sa akin napunta, which is sabi nga nung agent ko, Ma'am, siguro para sa'yo talaga to. Sabi ko, kasi brother, pinag-pray ko kasi talaga to bago ko siya in-avail. So from 2022, binabayaran ko siya hanggang ngayon. And as far as I know, turnover siya this year. So I'm praying for it na ma-achieve ko na yon or mapunta na sa akin. Kasi nasa akin na yung contract. Yung kailangan ko lang may another contract pa, yung pinaka parang visual or pinaka proper documentation. So thank you, Lord. Pero bago ko
binayaran ng monthly for the amortization, meron ako na-experience na never kong shinare sa Laia Outreach. And kasi sabi ko kay Lord, parang hindi ko kayang i-share kasi hindi ko alam kung magiging blessing ba yung sharing ko or baka ma-demotivate yung makakarinig, most especially yung mga kabataan. I am very keen sa mararamdaman ng mga kabataan since naging CSM teacher nga ako ng Laia. So, binalance ko yun, nag-usap kami ni Lord, sabi ko, hindi ko muna i-share, even yung investment ko. And then, 2023, January 2023, nag-end yung service ko sa isang UK client ko, which is good client, kasi malaki yung offer. And nagstay ako doon almost a year. So ito yung nagre-report ako sa Ayala, kasi ang naging setup doon, hindi siya 100% work from home. It was hybrid. So once a week nagre-report ako sa Makati. So I was blessed during that time kasi nga malaki yung offer, consistent, almost a year. So hindi ko na-anticipate na pwede akong bumalik sa routine na pwedeng mag-end ulit yung service. And that was happened nga February 2023. Pero I praise and thank the Lord kahit na-experience ko ulit yun, nagkaroon pa rin ako ng continuous client. Although, ang naging challenge ko, hindi ko ma-achieve yung dati kong income. At the same time, di ba, pag hindi mo na-achieve yung income mo, bababa din yung tithes mo. Sad din ako kasi bumababa yung tithes ko. Sabi ko, excited ako dati na ang taas ng tithes ko. Kasi nga, commitment ko yun kay Lord. So, from February up to June, wala akong consistent client. Tapos, nagiging anxious na ako kung paano ko ibabalance yung pagbabayad ko ng property, yung investment ko. Pero nagpatuloy pa rin ako. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. But in prayer and petition, yes. So basically, yung word na yun, pinanghawakan ko yun hanggang dun sa time na nagkaroon ulit ako ng malaking client, which is mas mataas dun sa UK. I started working with this client ng July or August. And then, ang naging saddest part lang, na-scam ako. Hindi niya ako binayaran for worth 6 digits na for the service. And then, that was July until November, or October rather. Naging struggle ko yun. Hindi pwedeng mawalan ako ng income kasi nga I'm paying for my investment. So from there, parang na-experience ko yung paano ko i-handle tong stress na to and ganyan. Kasi kapag hindi ko nabayaran yung annual, I think it's annual, I'm not sure for the term, pero dapat magbabayad ako ng ganitong amount kasi nga a year na binabayaran ko. So binigyan ako ni Lord ng tao para mabayaran ko yon. And ginawa kong, tapos sabi ko nga, since family member ko naman, so thank you Lord. Doon sa experience ko na yun, nagpatuloy pa rin ako. Nagpatuloy pa rin ako na magturo sa mga kabataan kahit may burden ako dan. Pero sinasabi ni Lord, cast all your burdens into the Lord and He will sustain you. From the word sustain, definitely mararamdaman mo na hindi ka pababayaan ni Lord. Just keep your faith burning and keep going. So, yung experience na yun, yung na-scam ako for huge amount, despite of that, pinagpatuloy ko. Although hindi ko rin naman matatago na pinanghinaan ako. Pero sabi ko nga, si Lord yung nagsusustain, i-maintain ka, and basta magpatuloy ka lang. Di ba? So, thank you Lord kasi na-overcome ko yun. Nagkaroon ulit ako ng client up to now. Thank you Lord, and yun nga, yung na-mention ko na pinapapunta ako sa office ng developer just to get the contract. So, thank you Lord. At saka,
alam ko naman, isa yun sa mga challenges ni Lord. Nung una naging question ko, Lord, bakit kung kailan ako naging active, kung kailan ako naging leader sa CSM, saka ko to na-experience. Pero sabi nga ni Lord, pinapaganda ko lang ang testimony mo, anak. Para Amen. something like that. Amen. So, ayun. I praise and thank the Lord kasi sa every time na pinanghihinaan ako, siya ang nagpapalakas sa akin. Ayun. Thank you, Lord po. And just to give an advice to the young people, if you think God is not answering your prayer, God is rejecting your plans because He is redirecting for you. God is redirecting you for something better. Ayun po. Thank you, Lord po. Amen. 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 Thank you, Lord. Na-speechless ako, Ate Grace. Kayo din. Opo. Ngayon nyo lang narinig yun? Yes po. Exclusive po ito, mga kapatid. Alam kasi ni Lord na magkakaroon tayo ng CSM edition, Managing Stress. Kaya meron kang ano daw may i-share ka? Ang galing, no? Ang galing nung sharing ni Ate Grace. Kasi, parang, isipin mo, galing ka siya sa corporate world. Pagkatapos, dinala ka ni Lord sa type of work na hindi stable yung income mo. Diba? Parang yung mga Israelites, diba? Galing sa Egypt na provided lahat. Kaso puro nga overtime, diba? Tapos ang daming issue sa boss, diba? Hinango ka doon. Tapos dinala ka niya sa wilderness na hindi mo alam kung may paparating. Pero may mana naman, Ate Grace. Amen. Kaso, dumating yung point na na-stop yung mga contract mo, yung pinakamalaki mong contract. Diba? Na-stop. Tapos, naghihintay ka kay Lord. Mula sa ganitong tithes, naging ganito na lang yung tithes mo. Tapos, nabigyan ka ng hope. Tapos, na-scam ka. Tama ba, Ate Grace, yung pagkaintindi Yes, ate. ko? Parang, isipin ko, kung ako ako siguro yung nasa kalagayan ni Ate Grace. Hindi ko alam. Medyo mahirap yun, ha, mga kapatid. Tama ba? Agree ba kayo? Yes, po. And, nung time na yon, anong ginagawa ni Ate Grace sa CSM Laia? Patuloy pa rin po siyang nag-share po ng word para po sa paglago po namin. Kaya hindi po namin siya napapansin na meron na pala po siyang dinadalang ganong kabigat. Hindi po siya nag-open sa amin. Pero siguro po will na ni Lord na hindi po muna nga siya mag-open sa amin kasi baka ito po yung right time para sabihin niya kung ano yung nasa loob niya. Oh. Alam niyo kung bakit din nag-open si Ate Grace. And I think ito yung nangyayari to many of God's children when dumadaan ng stress. Minsan kasi tayo, dahil naniniwala tayo na meron kasi akong Diyos na buhay na nakikinig sa akin. So, Amen. hindi ko kailangan pumunta kay Brother Dante. Baka anong advice? Hindi. Naniniwala naman ako na biblical naman yung advice na ibibigay mo. Pero, cast all your cares to God. Cast all your cares, your burden to me, and I will sustain you. Yung sustain, yung word na sustain, talagang walang ibang makakapagbigay sa atin nun, kundi ang Panginoon natin, ang Diyos nating buhay, no? Kasi kung hindi ka naniniwala na meron kang Diyos na buhay, na magdi-deliver sa'yo from that kind of pressure, ang hirap nun. Kasi meron kang binabayaran na fixed amount every month. Hindi ko alam kung magkano. Bulong mo na lang sa akin mamaya. Pero di ba kung may binabayaran ka na fixed amount every month, tapos wala kang fixed na income, syempre, iisipin mo, 'di ba? Pero yan din kasi yung sinabi ng Lord sa Bible eh. 'Di ba? Huwag tayo masyadong mag-worry. Huwag tayo masyadong maging anxious, 'di ba? Sabi sa Matthew 6:26-27, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. How much more are you not much more valuable than those? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Diba? Hindi talaga makakatulong sa atin yung pag-worry. Pero ang totoo, ka-worry-worry nga yun, Ate Grace. Pero ang tanong ko, lumipas ba yung isang araw na hindi ka nakakain? Wala naman.
Basta sa pagkain, hindi naman ako nakakalimot. Okay. Good to know. Stress eating. And most likely, stress eating yun. Kinakain pa rin. Yun ang mahalaga. Amen. May kinakain pa din. Meron pa rin tayong kinakain. Meron pa rin tayong nasusuot. Meron tayong roof over our head. Diba? Ang Diyos natin hindi nagpapabaya. Talagang sinusubok niya lang siguro minsan. Kasi nga, yung faith natin, di ba yung topic natin noong January, mga kapatid? Paano nabibuild ang ating faith muscles? Kailangan, i-flex natin yan. Kailangan, i-exercise natin para lumaki yung mga faith muscles natin. So, salamat Ate Grace sa pag-share. Tess? Sobrang brave nung ginawa ni Sister Grace na 'di ba, Shane, kapag yung stress natin nagpa-pile up siya, nagiging anxiety. Yung anxiety, 'di ba, mental condition, medyo mabigat siya. Kung titignan natin yung anxiety, pag i-spell natin yung anxiety, ano yung nasa gitna niya? Anxiety. Yung nasa gitna niya ay letter I. So minsan, kaya tayo nalulunod sabi nga dito sa Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. So minsan, yun nga, nakafocus tayo sa sarili natin. Sinasarili natin yung mga problema, yung mga stress, saan ako kukuha, Lord, ng pambayad dito, saan ako kukuha ng client ko, Lord, saan ako kukuha ng pambayad ng tuition ko. Ang dami araw-araw na problema natin. Pero sabi nga dito, hindi ka naman nag-iisa, di ba? Huwag tayo mag-focus dun sa I, di ba? Meron tayong kasama na I am, which is si Lord. Amen. Ayun. Kaya thank you, Lord, for sharing Sister Grace. Sobrang brave nun. And alam ko magiging lesson siya sa lahat at magiging kalakasan din para sa ibang youth. Hindi lang sa CSM Laia. Sa lahat ng CSM at sa lahat na nakakanood nito online. And thank you, Lord. Ayan. Tapos balikan ko yung verse na sinabi natin kanina. Palagay ko, yun kasi yung naging susi. Yung sa, come to me all of you who are tired and heavily burdened, and I will give you rest. Tapos, di ba, sinabi doon, yung sinabi din natin na ibigay mo kay Lord. Di ba? Kaya nagiging magaan. Kahit ang bigat, kahit pag tayo lang mag-isa, sarili lang natin yung kasama natin, naisipin mo, naku. Pero pag binigay mo na siya kay Lord, nagiging magaan kasi may kasama ka na tumutulong sa'yo para magbuhat ng dala-dala mo. Amen. Kantahan nga muna tayo. Sige, kasi naiyak na si Ate Grace. So, next naman si Ate Ali and Ate Sam. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on, I live a new life. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love.
thank you, Lord, for your amazing love. So I thank you, Lord, for your amazing love. Thank you, Thank you, Lord Lord. po. Ate Ali, bakit yan ang napili mong kanta? Napili ko po yan dahil po, thank you is not enough po para pasalamatan po si Lord sa lahat ng ginawa niya po sa atin. At napili ko po yan dahil po, diyan ko po nadama na hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po ako iiwan. At naramdaman ko rin po sa kantang yan na yung love niya is so amazing po talaga. Kahit saan po ako magpunta, kahit saan, kung ano po man po ang aking gawin, yan po lagi yung naiisip kong kantahin kapag feeling ko yung nai-stress ako. Yan po, isa rin po yan sa kanta na binibigay po ni Lord sa akin na sabi niya po sa akin na hindi kita iiwan, hindi pababayaan kailanman. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. O, di ba? Never tayo i-abandon ni Lord. Sasabihin ka, Ate Grace? Kailangan mo lang din kasing maniwala sa faith mo kay Lord. And hindi lang din tayo dapat puro prayer. Dapat faith without action is dead. So, you should know what's your purpose and execute those purpose. Thank you, Lord po. Regardless, no? Kahit Yes. anong mangyari. Amen. Yes. Okay. Tanungin naman natin si Ate Sam. Hi! Ikaw, Ate Sam, pwede ba naming malaman kung paano, anong ginagawa mo when you feel anxious? Kapag po nararamdaman ko yun, ang ginagawa ko lang po is, unang-una po is, nagpe-pray po ako kay Lord para pong sinasabi ko po lahat kay Lord, dun ko po ino-open up lahat ng kung ano po yung nagkakos sa akin ng stress. Tapos bigla na lang po magbibigay po sa akin ng word si God na para po ma-motivate po ako na magpatuloy rin po. Tapos bukod po sa pagpipray, ginagawa ko rin po yung mga hobbies ko. Katulad na lang po ng pagsasayaw at pagdodrawing. So, nararamdaman ko po na okay na po ako kung ginagawa ko po yun, lalo na po kapag nagpe-pray ako, kinakausap ko si Lord ng sarilihan, kinakausap ko po siya ng mula sa puso ko at yung pagsasabi ko po ng mga problema ko, yung kung bakit po ako nasa stress. So yun po, thank you Lord po kasi binibigyan niya po ako ng strength para po magpatuloy. Ayan, amen. Lord. Thank you, Lord. Diba, ang dami nating natututunan sa ating mga kabataan, mga kapatid. Diba? And yung ganyang attitude na kapag nakakaramdam tayo ng mga pagsubok, tumatawag tayo sa Panginoon, umaawit tayo, dinadaan natin sa hobbies, diba? Na si Lord din naman yung nagbigay, diba? Lahat yan, yan yung mga stress management skills, diba? Kasi kapag meron tayong mga challenges, di ba? Ang dami-dami sa internet, di ba? When you feel stress, how to manage stress. Ang dami nakasulat. Ang dami talaga. Hindi ko na isa-isahin. Ang dami kasi talaga. Pero ito, kahit ito talaga yung mga main na tandaan natin. In the future, kahit maliit yan, malaki, ngayon estudyante pa kayo, pero pagka nag-work na, di ba? Pag nagkapamilya na kayo, mas marami pa dyan. So, di bale, at least equipped na kayo ngayon at saka kapit lang tayo palagi. Di ba sa ating Panginoon? Amen po. Syempre si Kuya Dante, alam ko gusto niya magsalita. Pero may next season si Kuya Dante. So, tawagin ko muna si Ate Andrea. Ikaw ba, Ate Andrea, baka may gusto kang i-share tungkol sa Yes po. ano? Yung the way how I cope naman po sa stress po, and kapag na-anxious po ako, syempre po, given na po talaga yung magpipray ka. So, ako po kasi kapag nagpipray ako, yung the way paano ko magpray, parang nakikipag-usap lang talaga ako kay Lord. Parang tropa ko lang siya, parang kaibigan ni Lord, ganito, ganyan, nagkukwento po ako sa kanya. Tapos, after ko magpray, ramdam ko talaga yung parang na-relief po ako na ano. Tapos, yung parang kahit wala kang naririnig na verbally na
anything po na sinasabi ni Lord sa'yo, parang feeling mo may reassurance po siyang pinaramdam sa'yo na ito may gagawin ako para sa'yo, ito yung will ko para sa'yo. Ayun po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Basahin natin yung word natin no, for today. Sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakaraming ways para mag-cope up sa stress. Iba-iba tayo ng ways para mag-cope up sa stress. Merong ginagawa yung mga hobbies nila, meron nakikinig sa mga kanta. Pero isa sa pinaka effective na way, biblical way to cope with stress ay through prayer. Sabi nga dito sa Bible, 'di ba? Kung na-anxious ka, actually ang pagiging anxious, Ate Shane, 'di ba, sabi ang worrying ay sin. So medyo mabigat siyang kasalanan. So sabi dito, pero aminin natin, lahat naman tayo ay tao, nag-worry tayo. Meron pa rin mga times na nag-worry talaga tayo. Pero sabi dito, binigyan tayo ng word ng Panginoon na, do not be anxious. But in every situation, kahit pa napakahirap ng situation na yan, kahit pa, yun nga, yung example natin, yung kay Ate Grace kanina, kahit hindi niya alam kung anong gagawin niya sa umpisa, number one na kailangan natin gawin ay mag-pray. Ibigay natin kay Lord, itaas natin sa Kanya. May key meron pang isa with thanksgiving. 'Di ba? So, kapag nakapokus tayo masyado sa mga stress natin, nakakalimutan natin magpasalamat. 'Di ba? Pero kung titignan natin, pwede natin gawing way yon na kapag nai-stress tayo, mag-list down tayo ng mga bagay na grateful tayo. And i-compare natin, ano yung mas mahalaga doon? Yung kinai-stress mo o yung mga bagay na grateful ka? And for sure, gagaan yung loob mo kasi magiging thankful ka kay Lord. And kapag ginawa mo yon, sabi dito, the peace of God, which transcends all understanding. Transcends all understanding, hindi mo maiintindihan eh. 'Di ba? May mga tao na, for example, si Ate Shane, sobrang nilook up ko siya as a mom. Ang dami niyang mga stress sa work. Syempre, nag-aalaga din siya ng anak niya. And nagmi-ministry pa siya. Alam kong sobrang marami siyang dinadanas na stress. Pero, grabe, hindi ko naiintindihan kung paano. Pero yun yung peace na nanggagaling sa Panginoon, na siya lang at sa Kanya lang nanggagaling. Kaya magpatuloy lang tayo mga kapatid. If we experience stress, nandyan yan, kasama yan sa buhay. Ibigay natin sa Kanya. Siya yung unahin natin. Sa Kanya natin ibigay lahat at yung dinadanas natin na kabigatan sa puso, si Lord ang magpapagaan. Kaya thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Amen. Ayan, di ba? Alam nyo, totoo yun kasi parang hindi natin, minsan nami-miss out natin yung susi sa panalangin. Doon sa Philippians 4:6-7 na, yes, sabi, okay, may mga issues sa buhay, may mga challenges, di ba? So, dapat ka ba mag-worry? Sabi sa Philippians 4:6-7, do not worry. Clear na clear sa Bible, do not. Kaso, di ba, minsan, mahirap pa rin talaga hindi mag-worry. O sige, Lord, hindi na ako mag-worry. So, paano? Paano ka hindi mag-worry? By prayer. Di ba? Napaka-simple lang pala ng sagot. By prayer. Pero, may kasama, by prayer with thanksgiving. Diba? Kasi kailangan din ipagpapasalamat natin na kahit anong nangyayari ngayon sa buhay ko, diba? Nandun yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon na mahal ako ni Lord, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Diba? Nakakakain pa tayo everyday. Amen. Amen. So, thank you Lord, no? Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. So, isang last song na lang para sa ating Panginoon. But before that, close muna tayo in prayer. So, pwede ko ba tawagin si Ate Andrea para mag-closing prayer? Ayan po. So, ayan. So, let's bow our heads po and feel the presence of the Lord. So, Lord God, nagpupuri't nagpapasalamat po kami sa
araw pong ito at oras pong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin at sa bawat isa para po kami magtipon-tipon upang madiscuss po namin at ma-share po ang inyo pong Word of God at sa lahat po ng nakarinig po nito, Lord God. Kayo po ang patuloy na mag-bless din po sa kanila at mag-serve as lesson po yung lahat po ng aming napag-usapan. At yung mga teachers po namin sa CSM, Lord God, na ginagamit niyo pong instrument, patuloy niyo po silang gamitin at pagkalooban din po ng more wisdom, knowledge po at understanding para makapagpatuloy po sila sa pagbabahagi po ng inyong salita. At sa amin din pong paghiwa-hiwalay, Lord God, kayo din po ang patuloy na magkaloob po sa amin ng guidance din po at protection. At kayo din po ang palaging mag-remind po sa amin na magdasal po at palagi pong lumapit sa inyo kapag na-stress po kami or na-anxious, Lord God. Kayo po ang patuloy na magparamdam po sa amin ng inyo pong love and understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Thank you, Lord, mga kapatid. God bless you.